Noong nakaraang taon, inaksyonan ng resibo ang reklamo sa mabawang amoy na nagbumula sa isang lote sa San Jose del Monte, Bulacan. Nang mapasara ang fasilidad, nawala na ang malansang amoy. Pero ano na naman daw itong bagong amoy na umaaligasaw? Sa isang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan, amoy patay raw ang hangin na nasasagap ng mga residente. Kahit gabi po, kahit tulog ka lang, gigising ka sa baho. Yung mga pamangkin ko po sa kabila, talagang iba nagka-aside na rin po talaga. Hiling ni Buboy, masolusyonan na ang pinanggagalingan ng masangsang na amoy sa kanilang kapitbahay. Gusto lang po sana doon, mapatigil lang yung ginagawa nilang yung mabaho na yun. Wala problema po kung sana buhay nila eh. Kaya na-permission na po sila. Mga kapuso, nakatindig po mismo ako sa lugar kung saan kinunan ng complainant ang video na ipinadala po sa resibo. Kung inyo makikita, sa video meron nung trapal na kulay asul. Diyan ho yun. Sa likod ng trapal na yan, sinusunog yung mga basura. Nang idulog ng resibo sa barangay ang mga hinaing ng mga residente, ibinahagi nilang minsan na raw nilang napasok ang naturang bodega. Yan o, tingnan mo, dahan-dahan baka lumubog ka kasi puro mga sibo yung tinambak. Ayon sa barangay, nag-apply naman ang may-ari ng permit noong 2022 bilang used goods trading o tulad sa Japan surplus. Hindi na nilang nagawang mag-renew ng mga permit. Pero bukod pa rito, tila may iba pang pinagkakabisihan na business ang may-ari. Something is fishy nga. November 2024, unang nakipag-ugnayan ng resibo sa LGU ng San Jose del Monte, Bulacan. Agad na nagkasa ng surprise inspection ng Business Permits and Licensing Office, City Health Office, City Environmental and Natural Resources Office at iba pang departamento para ilabas na ang baho ng negosyong inirereklamo. Pagpasok, tila landfill ang peg ng lote. Mga residente sa San Jose del Monte, Bulacan, nagrereklamo dahil sa nakakasukang amoy sa kanilang barangay. Ano nga ba ang nangungumakong amoy na iyan? Nang lapitan ng mga sako na pinagpipistahan na ng sangkatutak na langaw, lumuwa at bumulwak ang dugo mula sa mga ito. Bahaw, parang patay na tao. Nang tignan ng malapitan, laman loob at mga hasang pala ito ng mga isda. Ayon sa tauhan, ginagamit daw ng kanyang amo ang mga ito bilang pagkain sa kanyang fish pond business. Bakit po patuloy kayo nag-operate? Yan sa operation namin, sir. Para din sa amin sa hanap buhay. Dahil sa mga natuklasang patong-patong na violation, nagpasya ang LGU ng San Jose del Monte, Bulacan na ipasara ang establishmento. Una-una, nag-operate sila ng walang sanitary permit. And then yung mga empleyado, wala ring health certificate. Pangatlo, walang personal protective equipment. Sa solid waste, yan po ay na-violate nila. Nakita nyo, mixed waste. Pati yung Clean Water Act. Nakita mo yung kanal, hindi dumadalo yung tubig. Ang inapalayan pa nilang nature of business, used goods, trading. Paano po naging isda, mga sir? Operating po sila without a business permit. So, yun po yun nasa Chapter 3, Article 5, Section 62 ng Local Government Code po at ng City of San Jose del Monte Revenue Code. May violation na siya sa zoning. Yung junk shop is not allowable dun sa area dahil residential po yun. Ayon din sa Health Office ng San Jose del Monte, malaki ang panganib ng ganito karumi at kabahong lugar sa kanilang komunidad. Kami naman sa city environment nga, pati sa environment, so nakita talaga natin na ang dami naging paglabag, no? Hingga sa hindi wastong pamamahalan ng basura. Siniguro ng LGU ng San Jose del Monte, Bulacan na inatasan na nila ang may-ari na linisin at dispatchahin na ang mga inimbak na mga laman loob. May violation po ako. Ay, pasensya na po. At hindi na po mauulit. Sana mabigyan ako ng pagkakataon mo dapat samantala. Sinubukan din ng resibo na makapanayam ang may-ari ng property. Hindi ko na siguro i-reduce sir yung kanyang kontrata. Kasi isinarado na po ng city eh.
Matapos ang pagpapasara, binalikan ng resibo ang site. Makalipas ang 1 taon, wala na ang nakasusulasok na malansang amoy. Kung sa dati, wala na yung nangangamoy na hatang. In-stop na talaga nila. Tinan mo, walang tunog kasi dati maingay, nagmamay. Wala na. Pero, teka! Ang inireklamo naman ngayon, ang amoy ng nasusunog na tanso at basura! Yung mga bata lang po yan nagsusunog po dyan ng mga nakalakal nilang tanso. Mabaho po. Mga kuha sa ilong, yung para kang nailong. Minsan nagsusunog sila talaga ng tanso. Kaya naman muli itong ininspeksyon ng barangay Gaya-Gaya dahil ang amoy naman ngayon, tagos-baga na raw. Meron pong naabutan na nagsusunog. Kaya po pinag-issuean po namin ng citation ticket po ng open burning po. I-inspection na lang po ulit, kakausapin po ulit. Kasi po as per record po namin, wala po sila ulit na kinuha na aming clearance. Sa barangay po kasi clearance lang po yung binibigay namin. Pagpasok sa lote, bukas na bukas ito at patuloy pa rin nag-ooperate. Bulto-bulto ng basura ang nakatambak. Makikita ang usok na nanggagaling sa pagsusunog ng basura. Wala ang may-ari ng junk shop pero nakausap namin siya sa telepono. Pinaprocess kasi yung bangko ko. Kaya lang ako lumabas. Kagabi lang. Kaya naipon na naipon. Yung area niyan ay itong linggo na to, mag-clear ko na yan. Ayon naman sa may-ari ng lupa na si Dante Del Mundo, nangako naman daw ang kanyang tenant na mag-aasikaso ng mga permit pero hanggang ngayon, wala pa rin daw ito. Di ba po may binibigay naman po kayo sa kanya na certificate of occupancy. Yun po kasi yung kailangan po para po makakuha ng permit. Nangingi na siya sa akin ng contract. Pagkatapos nangingi na siya sa akin ng Xerox ng titulo eh. Kaya hayaan niyo, tutulungan ko na lang kayo para makapag-apply siya. Hanggang ngayon po, until 2025, wala pa rin pong permit. Napag-alaman din po namin na noong 2023 po, nakarehistro pong pangalan po ng negosyo po nila ay surplus. Naabutan nga po natin, mini land mill na po siya. Tinignan din sa San Jose del Monte City Office ang records ng negosyo. Kumpirmado, wala rin nakitang anumang aktibong permit dito. In this case po talaga, wala pong documentation eh. And not to mention, marami pong reklamo dun sa mga adjoining establishments and mga kapitbahay po. So pag ganun pong walang any kind of paperwork, talagang immediate po. We take action and pinapasara po na. Sir, hindi pa po talaga tayo nadala. Ha? Ayon sa may-ari ng junk shop, may inaayos lang silang papeles para maiproseso ang mga permit. Nagkasundo na kami nung may-ari ng lupang yan. Nabili ko na po yung area na yan. May contract to sell na kami para magkaroon ako ng karapatan para makapag-apply ako ng suning permit sa city. Noong nakaraang linggo lang, ipinasara na itong muli ng city office at blacklisted na ito sa pag-file ng business permit. Pag ganyan, naka-negative list na po eh. Pag meron ka nang na-incur na violation, not to mention na na-issue ka ng cease and desist order or permanent closure, definitely po nasa negative list na siya. Good as blacklisted na po yun. Ayon sa barangay at lokal na pamahalaan, sisiguruhin nilang matigil na ang pagsusunog ng basura sa lote at mahinto na ang pag-iimbak dito ng basura. Pababalikan na rin po ulit namin yun sa aming mga polis kalinisan, sa aming mga bioman, para po na masiguro din po na aalisin na po talaga nila yung tambak na yun. Walang mali sa paghahanap buhay, pero oras na labis nang nakapeperwisyo sa kapwa at minsan ka nang nasita ng mga kinauukulan, mayroong hangganan at parusa ang pagsasawalang bakala sa kapakanan at kalusugan ng karamihan. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel.